Saan gusto mong mangyari? Putulin ng mga sanga? Opo, yun man lang po sana kahit hindi muna yung puno. Bakit? Kasi patay na po yung puno, sir. Sa totoo lang po, ay yung mga lang sanga, nag-aanuhan na, nagbibiyakan na po. Wala na pong dahon eh, tuyo na po. Yan po ang bahay namin. Sa amin po talaga ang bagsak, sir. Ang una pong pumunta po, sir, yung galing Sindro. Okay. Ang sabi sa amin, nakatayo pa naman daw po yung Nara at wala pa naman, hindi pa naman po natumba at wala pa naman nangyari sa amin. Kung ano yung mapagtatapos ang usapan, bumalik sa sentro para kumuha ng permit, makausap. Para maputol. Naging problema Okay. po, So, parang mali yung napuntahan. Sa inyo napunta. Parang mali yung napuntahan. Sa inyo napunta. hindi po mali ang pagpunta sa amin. Iuulitin ko, hindi po mali ang pagpupunta sa amin. Mali kasi wala kang ginagawa. Ikaw naman pwede kang gumawa, ngumangawa ka eh. Hindi mali ang bitag, ikaw mali. Ba't ka tumatahimik? Sagot! So tanggapin mong mali ka. Okay? O mali ka, so gawin mo, putulin mo ang puno. Ako po'y lumapit sa hashtag ipabitag mo upang ireklamo po ang aming kapitbahay na si Celso Kapitan Batalyer tungkol po sa puno ng Nara na dinalatan niya po ang katawan, pinukay ang puno at pinagpuputol po ang ugat. Inumpisahan niya po ito nung buwan ng August po hanggang sa mga lumipas ang ilang linggo. Yun na naman po, ugat at yung pinukay yung puno ng Nara. Babahala po kami kasi sa ngayon po papatay na po yung Nara. At kung mga ilang linggo lang o ilang araw, baka bumagsak na po yung Nara sa bahay namin po. At kaya nangangamba po ako sa kaligtasan ng pamilya ko. Una po, lumapit po ako sa Sindro noong October 14. Ngayon po, ang sabi sa amin sa Sindro, pumunta muna kami sa barangay. Ngayon po, barangay kami, nag-sitting yung barangay nang maghaharap kami October 16. Hindi po siya humarap. Ngayon po, nag-sitting uli yung barangay October 23. Humarap po siya. Ngayon po, nagkasundo po kami sa barangay na puputulin niya yung mga sanga kahit hindi muna ipuno. Ngayon po, hindi niya po sinunod. Kami naman po, wala naman sanang pong problema. Ang sa amin lang, ang concern lang po namin, baka bumagsak bigla sa bahay namin. Ay, paano naman pamilya ko? At sana, sundin naman ni ex-Kapitan Batalyer. Yung pangako niya na noong October, bago magkatapos na October, papuputol niya yung mga sanga. Ako po'y humihingi ng tulong kay Sir Ben Tulfo at Carl Tulfo na sana po'y makausap po ninyo si ex-Kapitan Batalyer. Nakuha mo po siya ng permit sa DNR at sana may paputol niya na po ito sa madaling panahon po. Itong kapitan ba na kapitbahay mo, nag-uusap ba kayo or magagalit kayo? Dati po, nung lagi ko pong kinakausap dati po, tungkol nga dyan po sa Nara na Okay, so sana po, putol man lang po yung, yung Mga sanga. saan gusto mong mangyari? Putulin ng mga sanga? Opo, yun man lang po sana, kahit hindi muna yung puno. Bakit? Kasi patay na po yung puno, sir. Sa totoo lang po, yung mga sanga, yung mga ugat, ay yung mga lang sanga, nag-aanuhan na, nagbibiyakan na po. Wala na pong dahon tuyo na po. Saan ba yung bahay mo dyan? Gusto makita? Ito po, yung bahay ko po yan. Na kayong naka-hollow blocks? Opo, yan po yan. Asan yung puno? Ayan po yung Nara, yung mga puno ayan po yung Yan mga ba? sanga lalaki po. Opo, yan po. Yan po ang bahay namin. Sa amin po talaga ang bagsak, sir. Oo, teka muna. Pero tayo naman ang bahay mo sa puno. Tsaka yung puno na yan, parang puno ng goibano. Tingin ko. Mahaba po yan, sir. Mahaba. Malaki po yan, sir. Malaki. Okay. Lumalabas nga, patay na nga, no? Ang gusto mong sabihin, wala namang, bakit mo pinapuputol ang sanga? Wala nang sanga, wala namang mga puno, wala mga dahon. Tuyo na yun, no? Tsaka hindi naman siya ganun kalaki. Sa yung puno na yan, sa lupa niya, sa lupa. Sa lupa niya po. Ako, kwento ko sa iyo, na may kapitbahay ako, buisit nga ako, may mangga eh. Kaminsan gusto kong sa gabi, papadala ako ng mersenaryo, putuli na lang. Kaya lang inisip ko, teka muna, puno buhay na buhay eh. Baka mamunga ang bangga, at least makapitas ako. At nais nakakapapano pagdating sa gabi, may mga guerrilla o warfare, pitasin ko. Kasi maganda naman yung puno niya. Kaya lang, so minsan, dito sa parting to, madaling, simple lang to. So buhay naman patay na tong puno na to. Patay na po. Yun ang nakikita kong puno, yung mga maliit na sanga na hindi naman siya kalakihan. Yan ay Nara. Opo, Nara po. Patay na po yan, sir. May pumunta ba na DNR na para tingnan yan? Ang una pong pumunta po, sir, yung galing Sindro. Okay. Ang sabi sa amin, nakatayo pa naman daw po yung Nara at wala pa naman, hindi pa naman po natumba at wala pa naman nangyari sa amin. Yung po ang sabi. Hindi, pero ang bahay mo, medyo may kalayuan ng konti doon. Paano ka tatamaan dyan? Hindi, sa amin talaga bagsak po nung Yung, Ilang metro ang bahay mo
doon sa puno na tuyo na nandoon sa dulo, may mga saging pa. Siguro kung hindi ako nagkakamali, Mga ilang baka mga 4. 4 na metro. Opo. Mga ilang hakbang yun? Hindi ko matanda kung ilang hakbang po. Siguro mga 20 hakbang. 1, 2, 3, 4, 5. Mga 20 steps. Opo. So, lumapit ka sa barangay. Wala raw po silang magagawa. Okay. So, ang gusto mong putulin lang yan. Opo, yun lang po. Ba't hindi ka magpresenta, ikaw na lang magputol? Yun nga Total. po, nung magharap nga po kami ng kapitan, yung sinabi na ikaw kang nagmamadaling putol, ba't hindi mo ipaputol, sabi sa akin. So, anong ano sagot naman mo kung ron? magagawa namin, mahirap lang po kami. Okay. Gusto mo sila magputol? Opo, Sa lupa nila yung puno. sa kanila po. Sila inuutusan magputulin ang puno nila. Hindi naman, pinadaan ko naman Kaya po sa likas. ganun, putulin mo yan dahil patay na yung puno na yan. Opo, Ngayon, sabi naman, baka gusto mo, ikaw na magputol, ayaw mo naman. opo. Anong sinabi ng barangay? Binabalatan niya po yan. Yung binabalatan niya yung... Opo, yung katawan ng Nara. Ayan po, nagtataga po siya. Kaya ngayon, gusto mong paputol yan talagang puno na. Ano sinabi ng DNR? Ang sabi ng DNR, wala rin daw silang magagawa. Kailangan daw po yung may-ari ang magpaputol. Okay. At kumuha ng permit po. Sige, kakausapin muna natin itong nagmamayari dito. No? Sa linya ng telepono, ang inarereklamong kapitbahay, dating kapitan, si Celso Batallar. Ano po bang issue rito, sir? Ako gusto kong marinig po sa inyo naman. Napakinggan po namin siya. Ano pong reklamo po nito at paano po natin pwedeng masolusyonan? Nag-usap na po kami nan sa barangay na Okay. kung sakaling magkaroon ng pera, ipapaputol namin yung puno. Okay. Ang pangako ko po sa barangay at na sa blatter naman, ngayong December. Tsaka kayo magkakapera. Opo. Yun naman pala. So, pag nagkapera na po kayo, tsaka nyo papaputol, kaya lang po, itong sinasabing naran nyo, hindi nyo kayang putulin yan. Dahil ilang taon na po kayo, mawalang galang lang po, Mang Celso. Ako po ay 69 na po sa kasalukuyan po. Okay, naintindihan ko. Well, sige, naintindihan ko po. So, kayo nag-iipon pa ng pera para naman mapaputol yung kahoy na sinasabi ninyo, kaya lang wala pa po kayo pera. Opo. Ang katunayan po niyan, sir, yung misis ko at saka siya, dahil nagwawali siya sa bakuran, nagkausap silang dalawa na ang reklamo niya na nakakaistorbo yung sanga. Nagkasundo po sila ng aking asawa. Sila yung nag-usap na siya na rin daw ang puputol. Okay. Nung nasa barangay na po kami, binater kami dahil gustong-gusto niya talaga ipaputol. Humarap po kami sa barangay. Okay. Na ang sabi namin, kung nagmamadali, siya na lang puputol dahil wala namang problema. Kung nasa, Okay. dalawang bisis po kami nasarap, agad-agad niyang gustong paputol. Ang ginawa ko, pumunta po ako ng Senro para ano ba ang maganda doon sa manghingi ng permit para sa hiniling ni Mr. Sigismundo Oo. na ma-aksyonan ka agad dahil nga sa sinasabi niyang makakaistorbo yung sanga. Sabi ko, hayaan mo kung darating na buwan, siguro yung sinasabi mo, kung papayag ang DNR at saka yung Senro, pati puno, putulin ko. Dahil siyempre, kailangan ko rin kahoy. At pangalawa, yung sanga, mapakinabangan, panggatong. Okay. Hindi po yan tumigil ng sumbong sa DNR, sumbong sa Senro. Sana itong usapan namin na nakatala sa barangay blatter ng barangay na December, siguro may pera na ako para ipalis ko yung sanga. Okay. Nakuha ko na ko, Mang Celso, nakita ko naman na naintindihan ko pa, sige, dyan lang po muna kayo, si Cap sa linya ng telepono, si Hilario Dabo. Cap, kumusta po kayo? Magandang umaga po, Cap Hilario Dabo. Ano pong parang dito po, na medyo napakinggan ko po yung inarereklamong kapitbahay, nag-aantay lang daw siya ng pera niya, baka pag December, na hindi niya mapapaputol yung kahoy kasi wala pa siya, 69 years old na po siya. Etong si Rudy, pinapayagan naman daw ni, kung gusto niyang putulin, okay naman daw sa kanya dahil mapapakinabangan daw naman yung puno, mga sanga, panggatong. Ano pong tingin niyo rito, Kap? Sino pong tama, sino mali? At ano pwedeng natin gawin ng paraan na lang, resolbahin? Hindi po kasi ganito po, Mr. Tulpo, no? Si Mr. Sigismundo po nagpunta dito sa amin, sa barangay, upang ireklamo si ex-kapitan Batallar about dun sa puno. And then, pinagkasundo ko silang dalawa, pinausap ko sila, and then, natapos sila dun sa usapin na this coming December ay puputol ni Mr. Batallar. Ayun. Okay. Pero ang sabi ko po kasi critical po yung puno .
may nakapadpad kay Mr. Sigismundo ng mga sanga na malalaki. So anong solusyon po natin? Papuputol natin ang puno at ang sinasabi po rito ni Celso, nag-aantay lang siya ng pera sa December kasi wala siyang pera. Pumapayag naman daw siya na pwedeng putulin ni Rudy. Si Rudy naman kung talagang bata-bata pa naman to. Kaysa doon sa 69 years old, magsi-70 na. Wala naman pong palag si Mr. Celso. Nasa kay Rudy na lang, ayaw niya. Gusto niya talagang si Celso mismo ay may-ari. Sa lupa niya po yun eh. Opo, kasi karapatan po niya kasi pinuntahanan ng Senro yun at ng DNR. Oo. Ang sabi nga, ang tanging may karapatan po is yung may-ari ng lupa at Opo. humingi ng request para putulin yung puno. Hmm. Tapos, ang tangi lang pong siguro ang magiging sagot ko, kasi nag-usap po yan ang sabi ng DNR, kung ano yung mapagtatapos ang usapan, bumalik sa Senro para kumuha ng permit, makausap. Para maputol. Kahoy, okay. Naging problema Okay. po, So, parang mali yung napuntahan, sa inyo napunta. Pero ang tangi pong magagawa namin ay pupunta kami sa DNR at saka dito po sa Senro para idulog po namin yung problema. In case na pumayag po sila na kami sa barangay ay pwede namin putulin. bakit hindi lang po ninyong gawin? Kasi nakikinig po si Celso Batalyar na pwede naman daw putulin, wala lang siyang pera. At pwede naman daw putulin ni Rudy. Kung magagawa niyo po, may pera naman po siguro kasi barangay, makakabubuti na gawin niyo na lang. Kaysa kung saan-saan pa kayo pupunta. At hindi po mali ang pagpunta sa amin. Iuulitin ko, hindi po mali ang pagpupunta sa amin. Pakinggan mo ako. Hindi po mali ang pagpupunta sa amin na ipabitag to. Mali kasi wala kang ginagawa. Ikaw naman pwede kang gumawa, ngumangawa ka eh. Dapat ang gagawin mo, solbahin mo na lang, total may pera ka, yung isa alam pera. At nag-aantay pa December. Huwag natin haluan ng kung anong politika to. Pareho kay mga barangay dati. So para sa akin, kung may pera ka na, siguro naman, mapapaputol mo na yan. Wala namang problema sa Senro. Kasi may desisyon dyan. Ang nagmamay-ari ng lupa, walang pakialam itong si Rudy. Si Rudy, ngumangawa, nagre-reklamo. Pero ang solusyon ay nasa sa iyo. Solusyonan mo. May pera ka eh. Di ba? Kaya mali ka, hindi ako. Hindi mali ang bitag, ikaw mali. So tanggapin mong mali ka. Okay? O mali ka, so gawin mo, putulin mo ang puno. May pera ka eh. Gusto mong magpadala ako ng cameraman para makita natin na talagang magandang ginagawa mo, serbisyo publiko? Ba't ka tumatahimik? Sagot. Ito po, pinaka-the-best ko, no? Pinaka-the best, ganito na ako magbibigay ng solusyon sa'yo. Kasi pag tinawagan ko mayor mo, baka mapahiya ka. So ngayon, pag tinawagan ko mayor mo, kaibigan namin yan, baka patawag ka. Okay? Alam din namin yung asawa ng mayor o congressman mo. So wag na nating haluan ng politika, gawin mo na lang. Kasi ako, hindi ako namumulitika. Iba ang salamin ko. Nakikita ko, tagos ang buto. Kung may halong politika, abay, medyo may problema ka rin. Gawin mo na lang. Wala. Ayun! Kung ganyan ba naman, kanina pa, inaantay. Ikaw naman, Rudy, makinig ka. Tama, si Celso, ikaw mali. Puro ka nga. Kasi, hindi mo pag-aari yan. Ang lupa na yan sa kanya. Opo. Kung sinasabi sa iyo nitong si Celso, nagmamayari ng lupa, wala pa akong pera, Desyembre pa. Kung hindi ka makapag-antay, pumunta ka kay barangay, may pera eh. Doon sabihin mo, ikaw na magputol, kikita ka pa, Merry Christmas para sa iyo. Di ba? O ngayon, pinangangaralan ko kayong parehong dalawa, babalik ko sa iyo to. O Mang Celso, nandiyan ka ba? Opo, sir. Okay, Nakikinig po. O di, ganon. May pera naman pala si Kapitan. At pwede niya naman ito papuputol. Ano na lang po, sir, siguro, sa tulong ko rin din naman po, dahil may pera naman talaga ako. Dahil, siyempre, ang effective ng buwan, doon ko talaga, lahat ng mga requirements po sa Senro, sa DNR, nakahanda na po sa akin. O Yun, di, para walang problema. Mang Celso. Opo, ako na lang po magbabayad. O ngayon, may sarili kang lupa, doon ka lang sa lupa mo. Kung sakali, yan ay puno na yan, ang DNR ang may sagot dyan. Pero tatandaan mo ang DNR, sila magdidesisyon. Sumusunod naman ang si Rudy, si Mang Celso, sumusunod naman siya kung anong utos ng DNR. Alam naman ni Kapitan Hilario Dabo
May pera naman sila, ang barangay, para iputol yan. Ang trabaho ng barangay ay ayusin yung mga bagay-bagay na kapareho niyan pang barangay. Pero dahil ako'y kortesiya, nilapit mo sa akin, tinawagan ko yung nirereklamo ko. First time ko narinig ang panig niya, sa'yo narinig na namin. Ang nakita ko, sabi nitong si Kapitan Hilario Dabo, mali ang pagpunta sa amin, binabalik ko sa kanya, mali siya. May mali siya pa ang kanyang sinabi. Mali na siya, may mali siya pa ang kanyang sinasabi. So babalik ka sa kapitan mo, sabihin mo, babantayan ni Mr. Tulfo, hindi basta Mr. Tulfo, si Bitag. Puputulin mo ang puno na yan. At pagkatapos, kung hindi, magkano bang papaputol ang puno na yan? Kap Dabo? Si Mr. Celso ang ang may alam nung... Well, sabi mo may pera ka. Apo. Hindi, magkano ang serbisyo pagpapaputol niya? Hindi ko pa po siya Sabi mo may pera ka. Wala kang pera. Ipaputol ko, kaya gusto mo? Hindi po. Magtawag ka ng puputol diyan. Ako na magbabayad, papuntahin mo sa akin. Ang gusto mo kumita ng pera? Putulin mo, bayaran kita. Hindi ko na po kayang putulin. Sir. Hindi mo Kasi kayang malaki po. paputol. Maghanap ka ng kontraktor. Ako na bahala. Para wala na kayong salita-salita. Rusalbahin ko na lang. O Kap Dabo, may pera ka ba? Wala. Meron po. Ayaw naman pala, hindi ikaw na lang. Kaya mo naman pala. Kasi kung wala kang pera, sasaluin ko na. Kawawa naman ang barangay ninyo, baka mamaya. Ako naman, idodonate ko na lang para maputol na yung puno na yan. At pagkatapos, lagyan natin ng dito, eto ang puno na pinutulan. Dahil kay Bitag na resolve dahil hindi mo kaya gagawin ko para sa iyo. Kaya hindi mali ang pagpunta sa akin. Ginawa ko sa tama, tinama ko dahil hindi mo kaya. Okay? Kaya sa susunod, wag mo sasabihin, mali ang pagpunta sa amin. Ikaw ang mali, ako tama. So, babalik ka roon. Kap, maghanap ka ng kontratista, tawagin mo lang ako nang bahala. Putulin yung puno na yan. Okay? Sige pa. Merry Christmas sa inyo, pare-pareho. Okay ka na? Okay. Okay. Ayun. Yun lang ba lang kailangan dito? Kailangan mo dito, bruskuhan eh. Hindi po mali pag lumapit po sa amin dahil kami, lahat po ng mga reklamo, pinakikinggan namin. Nakikinig po kami. Tinitingnan namin kung may nagpapabaya, kung merong may pang-abuso, kung may nagsasamantala, or kung merong sinasabing manluloko. Alin doon? Nagpabaya. Nagsasamantala. Abusado. Sino doon? Tatlo sila. Si Celso, si Kap, or itong si Rudy. Mamili na po kayo. Ang sagot ay sa inyo. Ang sino man pong may tamang sagot, sige, i-message nyo kami. May premyo rin po kayo. Okay, Rudy, Merry Christmas. Nag-i-enjoy po ako ha. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong ang serbisyo, may tatak, bitag. Hindi po mali ang paglapit sa amin. Laging nasa tama kasi itatama po namin yung mali. Ilalabang ka, di ka iwan. Ito po ang hashtag ipabitag mo.